Thank you. Thank you for that song. Lord, I want to know you more. As believers continually growing and becoming more closer to the Lord, you will know the Lord more. Wow. Amen? We will know the Lord more through the written word. By what? Studying, reading, meditating in the Word of God. We can know the Lord more by our faithfulness in our daily habit, in our prayer life. Amen? Yan po. Lalo nating malalalim. The closer we go to God, the more we will know Him. Ano pa? I think through this pandemic, we can know the Lord more. Amen? Bakit po? We have more time for Him. Amen? Through trials, through affliction, we can know the Lord more. Through difficulties. Kaya mga minamahal ko, salamat na mayroon tayong Panginoon that is constantly with us and we can discover who He is in our life. And then, mga kapatid ko at mga minamahal, we could be able to understand Him and to know Him personally. Alam nyo, hindi mo makilala ang isang tao pag malayo ka sa kanya. Makikilala mo lang ang isang tao, even God, pag ikay ay closer with Him. At kung minsan sa mga difficulties natin, doon nagpapakilala lalo ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Ngayong hapong ito, ngayong Saturday night na ito, I made a promise to you that I will bring a message that I have entitled it, The Spiritual Frontliners, or the prayer warriors in spiritual life. Okay? Basahin muna natin yung verse. Open with me your Bible in the book of Acts. Acts chapter 12, please. Okay? Acts chapter 12, verse number 1. Up to verse number 5. Sabi ng Bible, now about that time, Herod the king stretched forth his hand to vex certain of the church. And he killed James, the brother of John, with a sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. That were the days of unleavened bread. Then were the days of unleavened bread. Verse 4. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to the 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. But Peter therefore was kept in prison. But prayer was made without ceasing of the church of God for him. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Diyan na lang po muna tayo. Gagamitin ko po yung verse number 5. Okay? Na siyang ating pinaka-pundasyon ng ating mensahe ngayong hapong ito. Okay? Spiritual frontliners. Nung nakaraan po na Sabado, I have presented to you the armor of the frontliners. At mayroong sinasabi doon na napakahalagang hindi natin makalimutan. Ephesians chapter ano yan? Chapter 6. Na ang sinabi doon, mga kapatid ko, okay? Na brethren, kinakailangan before we will go to the battle,
before we engage in spiritual battle, we need to make sure that we have that complete armor of God. Put on. Not some, but the whole armor. We need to make sure that we are prepared, equipped with all the equipments that God prepared for us to face our battle. Amen? Our spiritual battle. At yan po ay mahalaga. At ang armor na yan, perfect yan. Perfect armor yan, 7 yan. Kasama ang panalangin sa huli dyan. Panalangin tumatagos. Praying always with our prayer and supplication with thanksgiving. Yun yan eh. So, dito po ngayon, pupunta tayo sa tinatawag na spiritual frontliners. Sino ang mga ito? Yan. Sino ang mga ito? Okay? Ang sabi yan, they are encountering situations that are so difficult. Bakit po? Sa panahong po ito ay talagang rampant na at umaatikabok na ang pag-uusig. Ang pag-uusig po sa mga believers during the time of the apostles, nagsimula po yan sa Acts chapter 4. Acts chapter 4 dyan, tuloy-tuloy yan. Hanggang dito na tayo sa chapter 12, makikita ninyo, grabe talagang pag-uusig sa simbahan. Ang sabi diyan, now, verse 1, now about the time Herod the king stretched forth his hand to vex certain of the church. Makikita ninyo, pinagtutulong-tulungan na. Hindi lang religious leaders ang tulong-tulong upang usigin ang mga totoong mananampalataya, followers ni Christ, but also even political leaders. Leaders of the government have already exerted effort to destroy the church of the Lord Jesus Christ. They were persecuted. By this time, sabi niyan si James, okay, sabi niyan, and he killed James, the brother of John, with a sword. Okay? Ngayon, natuwa po siya dahil it pleased the Jews. Okay? So gusto niya pati si Peter din. So hinuli si Peter, inilagay po sa tinatawag na kulungan at po doon intended that he will be presented and be also. Okay? Papatayin din. Mga minamahal ko, makikita ninyo, ang kanilang sitwasyon ay napakahirap sa panahong ito. But ang kagandahan dyan, ang sabi dyan sa verse number 5, Peter therefore was kept in prison. He was in prison. But prayer was made without ceasing of the church of God for him. The church of today, CBBC people, must be a spiritual frontliners because we are the people who had true relationship with God. Amen? Kung ikaw ay grupo lang ng mga relihiyon na kung wala kang kaligtasan, wala kang relationship sa Panginoon, katulad ng mga nag-uusig sa panahon ng ating Panginoon, yun ay mga tao na kung saan they were zealous of their religion na pwede silang pumatay because of their religion. Sabi nga, alam nyo, true Christianity never persecuted anybody. Tandaan nyo yan. True Christianity never persecuted anybody, never killed anybody. But false religion have killed true Christian for the sake of the religion. Hello? Yung mga religious leader na walang Kristo, yun po ang pumapatay at nag-uusig. Hello? Kaya mga minamahal ko sa pananampalataya, intindihin po natin. Okay? We are the true because we have that relationship with God. We have that true relationship with God. Bakit po? Una, we experience real salvation. Tama, hindi?
Save na ba kayo? Kung mag-save kayo, magsabi kayong amen. Sa pindot. Amen? Okay? Sino yung spiritual frontliners? They have experienced real deliverance from the power of darkness into the marvelous light of the Lord Jesus Christ. Tayo yan. Amen? Dati tayong di mananampalataya, dati tayong mga unbeliever, dati tayo sa dilim, pero tayo po ay kinuha at hinugot ng Diyos doon sa kadiliman at nilagay niya tayo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen? Okay? We experience real deliverance from the power of darkness. We experience justification and forgiveness of our sins. Amen? Ang sabi doon sa Romans, being justified with faith, we have peace with God through the Lord Jesus Christ. Amen? Romans 8:1, anong sabi? There is no more condemnation to them that are in Christ Jesus. Tama ba? Okay? So makikita natin mga kapatid na ang mga spiritual frontliners ay mga taong experience real salvation, experience real deliverance from the power of darkness, experience justification and forgiveness of sins. Ito pa, experience transformation of life in Christ Jesus. 2 Corinthians 5:17, anong sabi? Therefore, if any man be in Christ na tayo. Kailan ka naging in Christ, kapatid? The moment you accept the Lord Jesus Christ in your heart, and when Jesus Christ came into your heart, sabi niya, you became in Christ. You got saved. If anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Hello? Pero tandaan nyo, ang in Christ dapat maging in church. Iba po yung in Christ. Iba po yung in church. In Christ, naging in Christ ka the moment you believe and accept Jesus Christ. Bakit nagiging in church ka? Pag ikay mag-follow sa water baptism. Yun yan eh. Pero una muna ang in Christ bago in church. Hello? Amen? Bakit po? Pag ikay nasa church, naaalagaan ka. Kaya pasalamat tayo, we are members of Conception Bible Baptist Church. Amen? Baka nakalimutan ko, naalala ko. Master Sudario, nakalimutan yata kitang banggitin. Samayan to ka. Okay? Sino pa? Si Pastor Ted ba? Pastor Ted nanood? Okay? Pastor Ted, thank you ha sa panonood ha. Amen? But my beloved in Christ, this is the real one. We have the true salvation and we are. That is only the qualification of those who are frontliners spiritually. Kasi kung wala kang relasyon sa Panginoon, hindi ka pwede maging spiritual frontliners. Amen? You cannot fight because you are dead spiritually. Now, these are, who are the spiritual frontliners? These are faithful believers who grow strongly in their faith with maturity that can handle responsibility in the ministry. Hello? Ulitin ko. These are faithful believers who grow strongly in their faith with maturity that can handle responsibility in the ministry. Okay? They can help others in their spiritual condition. They can help others. Ano sabi sa Galatians chapter 6, verse number 1? Sabi niya, brethren, what? If any man be overtaken in a fault, who? Ye which are spiritual can help restore such a one in the spirit of meekness. Amen? Spiritual members, dedicated members, grown-up members in the church. Kaya yan ang ini-emphasize ko so much. Yan ang pinaka-purpose while I'm feeding you with the scriptures. Yan ang pinaka-purpose why this church was able to stand up again. Why?
Because we want to make sure that spirituality are maintained. Spirituality are continually happening in our life. Dahil yan po ang kinakailangan sa panahon natin ngayon. Marami pong mamagagaling sa doktrina. Marami pong mga pastor na nagpakadalubhasa sa doktrina. Pero pagdating sa spirituality, carnal pa rin. Bakit ho? Dahil hindi binabantayan ang kanilang sariling buhay. Magaling silang magbantay sa iba. Magaling silang magnunuro sa iba at magsasabing ng mga faults ng iba. Ang tawag niyan, fault finder. Fault finder na mga tao. Turo ka ng turo na ang mga iba'y mali-mali pero ikaw mas maraming mali. Bakit po? Kasi ang totoong spiritual na tao, hindi niya bantayan ang buhay ng iba. Hindi niya papakialaman ang buhay ng iba. Ang kanyang papakialaman, sarili niya, sinusuri niya. Bago siya magsalita, iniisip niya muna kung ito bang sinasalita niya ay talagang andyan sa kanya, ginagawa niya ba o hindi. Bakit po? Bakit hindi? Kasi po pwede nating i-fake yung tao eh. Kaya kailangan sukatin mo yung sayo. Ikaw ang magbabantay sa sarili mo. Hindi mo babantayan yung iba kasi hindi mo alam ang level ng iba. Kaya tayong mga mananampalataya, spiritual frontliners, we are not focused really so much. Ako po, sabi ko nga 37 years na akong nagpapastor, nagtuturo sa Bible School. Alam ko mula pa nung ako'y nag-uumpisa, born akong Baptist, mga kapatid, pambihira mga Baptist na yan. Grabe yan pagdating sa kagalingan. Ang dami kong hinahangaan ng mga kapastoran. Pero mula noon hanggang ngayon, wala pa akong nakita mga pastor na nagkakasundo-sundo. Kasi talaga hindi nagkakasundo-sundo pag doktrina, pag-uusapan. Dahil nga, hindi magkapareho yung level ng pagkaintindi. Kaya ginagawa ko, okay, sige, sa'yo na lang yan. Sa'yo. Pero alam ko yung sa akin. Amen? So anong gagawin natin? Rather na magdalanginan tayo. Rather na magkaisa tayong ipanalangin ang bansa natin. Ipanalangin ang kalagayan natin. Ipanalangin ang ating sitwasyon. Yun ang kailangan natin, hindi mga doctorate, mga ano-anong mga kagaling mag-explain ng doktrina. Ang kailangan natin sa panahon na to, mga kapatid ko, ay mga taong mapanalanginin dahil ang kalaban natin ay hindi sino mang tao, kundi ang coronavirus na ito at hindi pa tayo exempted dito. Amen? Yun dapat ang pagtuunan nating pansin, mas importante yan. Kaya sabi ko doon sa mga wag nyo na akong isasama dyan. Debate tungkol sa eschatology. Alam nyo, ang eschatology na, karami ang hindi pa sure talaga kasi hindi pa nangyayari. Pre-trib, post-trib, lahat na lang ng trib. Gulo. Sa Facebook pa. Kasi sabi ko, wag na natin pag-usapan yan, tigilan na yan. Tagal na nung una pa, predestination, election, whosoever. Tagal ng banatan yan. Hyper-Calvinism, kung ano-anong mga doktrina. Kaya sa doktrina, away-away. Anong kayong mukha natin sa madla? Sira. Sirang mga Baptist. Kaya hindi na tayo dapat sumali dyan. Kaya sabi ko doon sa pastor, pwede ba pastor, wag mo na akong isali dito. Kung gusto mong magbalik taktakan sa akin, harapan tayo. Kasi sa Facebook, limitado tayo sa pagtatype. Ang sequence of event, hindi clarified yan. Kahit ano pang paliwanag mo dyan. Kahit sino pang magpapaliwanag dyan na doctorate, hindi yan satisfied. Dami pang sawsawera. Di ba? Anong gagawin natin? Mag-focus na lang tayo sa pananalangin, mas maganda. Ako, ang focus ko, growth ng mga membro ko kahit malayo kami sa isa't isa. Amen, church members?
Ang focus natin, kahit na malayo tayo sa pamilya tayo, we can continually grow. What is the church? The church is not a building. The church are people. People. At yun ang Conception Bible Baptist Church. Mga tao. And we can worship anywhere. Hello? Amen? Ang iba, sabi na, pag hindi nag-congregate, unbiblical na. Litla por litra sa Bible, nakasulat yan. Agree ako dyan. Oo. Pero natandaan po ninyo, na in the New Testament, hindi naman sila talaga congregation na isa lang, grupo. But they can congregate in any houses. Kasi walang building during the time. Kaya ako, balanse. There will be alternatives. Amen? Now, tanungin ko kayo mga membro, nag-carnal ba kayo? Nag-carnal ba kayo? Hindi. Na hindi tayo nagkakapangita. Hindi ko naman trabahong bantayan kayo lahat eh. Hindi ko trabahong palaguin kayo. Ang trabaho ko, turuan kayo. At kayo na mismo magkaroon ng development and relationship with God in your houses that you can continually grow and you can continually be blessed and you can continually serve the Lord. Amen? Kaya salamat po. Mag-type kayo. Pastor, salamat po sa preaching. Naunawaan po namin. Amen? Ewan ko sa ibang mga pastor, namumblema sila kasi sila sigurong tagabantay ng kanilang mga tupa. Bahala sila sa buhay nila. Amen? Pero tayo po, now if a certain group can congregate with all their members, go ahead. Okay yan. Kung ako magagawa ko yan, bakit hindi? Mayroon akong isang alam na pastor, hindi dito sa Lowland. Ha? At yan po, some of his mission work ay sinusuportahan ko. They are in the mountain. Ang membership noon, 300. Oho. Sa bundok sila. Pero ang mga membro sa Lulan, pag nagsimba, punta pa sa bundok. Pero mo 8 oras. Lakad. So tinanong ko siya, Pastor, kamusta ang service nyo? Mula nang nag-lockdown sa Lulan, Pastor, kaming lahat present sa aming service, tuloy service namin sa bundok. Wala namang mga checkpoint, walang pulis doon eh. Sabi ko, pambihira, yun ang privilege ng mga taga-bundok eh. Amen? Pero hindi lang namin pinapakita dahil mamaya masita tayo ng barangay. Really? Pero wala pa po kaming tigil. So, if you can congregate as a whole, do it. Pero wag mong sasabihin na nag-congregate kayo, ang mga hindi nagko-congregate ay mali-mali. Judgmental na yun eh. So that is really, really something that we must recognize. Kasi iba't iba ang pamamaraan ng Diyos. Pero, tandaan natin, magkakaisa tayo dito. Saan tayo magkakaisa? Magkakaisa dapat tayo sa isang layunin na all Christians, all saved person are frontliners. Hello? At mayroon akong 3 A na ibibigay sa inyo tungkol sa mga frontliners na to. The A's, A apostrophe S, the A's of the frontliners. Ano po yan? Una, nais ko ipakita sa inyo according to the verse. Una, the access to God. Yan. Nasa verse number 1 yan. Nasa verse number 5. Ang sabi niya, but Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of that church unto God for him. Verse number 7, and behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison, and he smote Peter on the side, and raised him up, saying, Arise up quickly.
and his chain fell off from his hands. So, dyan po natin makikita mga kapatid na nandyan kaagad ang movement. Okay? Because that whole church prayed. Okay? Nais kong basahin pa natin verse 11. And when Peter was come to himself, he said, now I know of a surety that the Lord had sent his angels and had delivered me out of the hands of Herod and from all the expectation of the people of the Jews. You see, our connection to God is through prayer and through His words. At yan po ay connection hindi lang ng isa, kundi of the church. Ang nanalangin po dyan ay hindi lang si pastor. Pastor nga nila, wala eh. Hindi lang yung mga workers, kundi lahat po ng members of the church were united together in prayer for Peter's deliverance. Maraming salamat po sa inyong lahat na tumulong na manalangin para sa kapatid ko na makaalpa sa critical na area. At nangyari nga po. Bakit po? Pag isa lang na nanalangin, ay isa lang din. Parang pag mahina ang isa, sabi nga eh, 1 is weaker than 10. 10 is weaker than 20. 20 is weaker than 50. 50 is weaker than 100. Naunawaan niyo ibig sabihin? Mas maraming united together in prayer, mas makapangyarihan. Amen? Amen? Kaya tayo ang ginagawa sa ako mga kapatid, pag halimbawa may tao magsabi, Pastor, please pray for this person. Pray for this person. Ang ginagawa ko po, hindi lang ako. Yes, I can pray for that person. Pero ang ginagawa ko, ina-announce ko sa simbahan. Para ano? I-announce ko sa mga mananampalataya, aking ipipresent sa ibang mga believers na please continue to pray for this. Bakit po? Mas maraming nananalangin, mas makapangyarihan. Amen? Amen? So yan po. Okay? Kaya makikita nyo yung impact. The whole church did pray. So una muna, access. We need to ask God heavenly wisdom and understanding in dealing with the problems of this pandemic problem. We need to ask God's power to strengthen and to sustain us in this time of crisis and pressure. Our asking must grow to knocking. Our knocking must grow to seeking. Our seeking must grow to crying. Our crying must grow to fasting. And our fasting must grow to wrestling. And our wrestling must grow to commanding. And our commanding must grow to demanding. Pastor, ibang klase yan ah. Talagang ibang klase. Bakit po? Pag ang iyong pananalangin ay hindi lumalim, pag ang iyong panalangin ay hindi makapangyarihan, ay walang matinding impact yan. Kaya nakita ninyo, umpisa sa asking, hanggang napunta doon sa demanding, mababasa ba natin yan? Yes. Tingnan nyo po yung Matthew chapter 7, 7 to 11. Anong sabi? Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Alam niyo mga kapatid, kung nais lang ng Diyos ng panalangin natin, maging natural yan, sige, mag-ask ka lang. Pero hindi po eh, tuloy-tuloy po yan eh. Ask. 6 muna. 7 muna. Ask and it shall be given. Pero mayroon pa kasunod, seek. Sunod, knock. Napansin nyo ba? Lahat po yan pabigat ng pabigat. Verse number 8. Ano sabi niya? For everyone that asketh, receive it. And he that seeketh, find it. And to him that knocketh, it shall be of. Makikita nyo yung progression. Okay? Ano pa?
Verse number 9. What man is there of you whom if he ask his son ask bread, he will give him a stone? Or if he asks fish, he will give him a serpent. If ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give you good things to them that ask Him? Yun po yan eh. Makikita natin mga minamahal na ang ating Diyos Ama ay talagang mahilig, naliligayahan, nag-i-enjoy pag ikaw ay humihingi at nagtitikluhod sa Kanya ng tuloy-tuloy. Hello? Hello? Pag ikay suki na, abay, natutuwa siya. Pag ikay paminsan-minsan lang, hindi ka suki, parang walang dagdag. Pero pag suki ka, dagdagan ka pa niya ng marami pang pagpapala. Bakit po? Kasi yun ang karakter ng ating Heavenly Father. Kaya dapat ang ating pananalangin ay hindi lang salita sa hangin, na walang kapangyarihan. Basahin pa natin isang verse. Isaiah 45 verse 11. Pastor, para yatang unscriptural. Anong unscriptural? Tingnan po ninyo. Nang panalangin natin, dadako na dun sa commanding Him at sa demanding Him. Ano sabi niya? Thus saith the Lord God, the Holy One of Israel, His Maker, ask me of the things concerning the... Una, ask. Amen. Pero progressive yan. Tapos, ask of me things to come concerning thy sons and concerning the works of thy hands. Tapos, ano sabi niya? Command ye me. Oh. Pwede nating i-command. Sinabi niya naman eh. Amen? Kaya makikita niyo, pag kayo nag-aaral ng Bible, makikita niyo na talagang, yung wrestling with God, andun kay Jacob yan eh. Na ano, nasabi niya, hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako i-bless. Oh, grabe. Nakipag-wrestling siya sa angel, tapos nagre-request siya. Sabi na angel, bitawan mo na ako, hindi. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako i-bless. Amen? Hanggat hindi mo i-answered positively ang prayer ko, then, hindi ako titigil. Amen? Hindi ako baback down. Kaya iyon ang kailangan natin sa panahon na to. Sa panahon na itong sitwasyon natin, may COVID-19, dahil ang kalaban natin na yan ay hindi nakikita. So therefore, our access with God must be continually and it must be consistent every day. Every day. Note that. Sa sunod na mga preaching ko, papakita ko sa inyo na ang pananalangin sa Panginoon ay napaka-importanting prinsipyo na kung saan hindi nyo dapat kakaligtaan araw-araw. Pangalawang A. Tingnan nyo sa verses number 1 to 11. Hindi lamang mayroon tayong access to God. Mas malalim-lalim to. Acts chapter 12, 1 to 4. Now about that time Herod the king stretched forth his hand to vex the certain of the church. He killed James the brother of John with a sword. And because it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. And then were the days of unleavened bread. And when he had apprehended him, he put him in prison, delivered him into the four quaternions of soldiers to keep them intending after Easter to bring forth to the people. Anong ini-emphasize dyan, mga kapatid? Hindi lamang tayo mayroong tinatawag na access. Mayroon din dapat tayong attachment. Mayroon dapat tayong tinatawag na
connection. Consistent connection. Sabi nga, ang branch, pag hindi connected sa puno, ay hindi po mabubuhay. Okay? Everyone in the church must take this burden personally. Alam niyo mga kapatid, importante ito eh. Dapat makisama ka kung ano ang sakit ng isa, kung ano ang burden ng isa. Kailangan panalanginan yan at ang buong simbahan tulong-tulong dyan para madali. Amen ba? Amen ba? Everyone in the church must take this burden personally. Everyone must be concerned about the problem and work for a solution. This church had a problem. Ang leadership nila ay inaatake ng kalaban. Mayroon ng isang leader na namatay. Kailangan hindi po pwede na ikaw na members of the church will just don't care about it. No. You must be very careful. You must be connected. Okay. In the church, take the burden and take it personally. Amen? Ano pa? Everyone must be concerned about the problem and work for a solution. Karamihan po ay problema ang nasa isip pero walang solution. Okay? Everyone must be connected to one another for an immediate move and action. Everyone must take full responsibility to do their part according to their ability. Kaya spiritual frontliners, lahat po tayo kasali dyan. Amen, amen, amen. All of us has a responsibility to do. Yun nga ang sinasabi ko sa devotion ko araw-araw. Alam niyo po, sa pandemic na ito, sabi nila, we heal as one. Pero sa totoo lang, hindi na-emphasize yung, hey, if we want to heal as one, everyone must take place and take part. Ang national government may parte. Ang local government may parte. Ano pa? Ang individual person may part in order for us to heal as one. May parte ang mga mahihirap, may parte ang mga mayayaman. Lahat po sa komunidad may parte. Mayroon kang gagampanan. Yung mga iba, akala kasi kami mahirap, tulungan nyo kami. Oh, tingnan mo yung mga perang napapunta sa mga taong mahihirap na walang kwenta dahil ang focus bisyo. Hello? Kaya nga may nagko-comment na mas importante po ang tulungan natin yung kawawa na walang bisyo nung talagang nangangailangan. Kaya sabi ko, ako ang nasa purpose leader, hindi lahat ng mahihirap bibigyan ko. Hindi. Purok leader ako, titingnan ko lahat ng mga mabisyong tao at pag nag-violate na sila, at ang perang galing sa gobyerno na taxes yan ng maraming taong nagtatrabaho, yung mga hindi nagtatrabaho, hindi dapat tulungan yan. Sabi ng Bible yan eh. Na ano? Na yung mga taong hindi nagtatrabaho, wag pakainin. Oh. May talaga taong mga mahihirap, mga disabled, mga tao talagang kawawa, may mga sakit na. Yun dapat ang dapat tulungan talaga ng gobyerno. Pero itong mga malalakas ang katawan na pwede pang magtrabaho, na kung saan ang ginagawa lang tambay dyan, adik dyan, kung ano yan, hindi dapat tulungan ng gobyerno niya kasi salot ng lipunan yan. Amen? Oh, napapunta doon eh. Napapunta sa kasamaan rather than makatulong. Okay? Kaya pasalamat tayo mga believers, may Diyos tayo. Amen? Di tayo umaasa sa gobyerno. Kung mayroong maibibigay, salamat. Kung walang maibibigay, salamat pa rin. Amen? And by the way, pag mag-GCQ na, ay ang inyong mga second wave, kayo na mga SAP, wala na kayong second wave, tapos na. Wala kayong matanggap. Tapos na. Oh,
Ganun yan. Pero alam nyo, ang attachment natin sa needs natin, hindi naman attachment sa gobyerno, attachment natin sa Panginoon eh. Believers tayo eh. Tama, hindi. Amen. Everyone in the church must take the burden. Everyone in the church must be concerned about the problem and look for a solution. Everyone in the church must be concerned to one another, an immediate move, an action that must be done. And everyone must take full responsibility in helping one another and facing this pandemic. Nagkakaisa tayo as a church to face this, mga kapatid. Kaya ang una na ating tatandaan, ang unang A ng isang spiritual frontliners, ang kanyang access sa Diyos. Sabi nga, when we are in tune with God, and when we have one-on-one relationship and one-in-one communion with God, may withdraw power from God. Okay? Ang ating personal encounter with God will help us to draw power from Him in strengthening us. At pag ikay mayroon ng full empowerment and charge mula sa Panginoon, then ang sunod dyan, we can help inspire and charge others also. Hello? At yan po ay ating dapat ginagawa. Hindi ka pwedeng mag-charge sa iba at magpalakas sa iba kung ikaw mismo lobat. Hindi. Kaya bago ako mag-disseminate, mag-charge, mag-give power sa iba, I must make sure that I have that personal encounter with God in my secret place, in the place of God, and keep on praying so that I will be filled with the power of God. Then that is only the time that I could be able to share the power that I get from the Lord, so inspire others and encourage others. Amen? Yan po ay kinakailangan nating huwag kakalimutan. Because we are spiritual frontliners. Our access to the Lord must be always, every day. Pangalawa, our attachment to God must be continually done para po we could be able to help others. Okay? Everyone must take that full responsibility to help one another. Alam niyo kung lahat tayong believers empowered, lahat tayong believers strong spiritually, lahat tayong believers ay strong physically, lahat tayong believers ay strong in faith, hindi po mahirap dalhin ang isa't isa. Kasi bawat isa malakas. Pero halimbawa ako lang isa ang malakas, lahat kayo lupaypay. Nako, ang hirap buhatin yan. Kaya makikita ninyo ang impact ng the whole church praying together. Makikita nyo, agad-agad ang anghel nag-move. Pinadala kagad ng Diyos ang anghel to move to help Peter in prison. Why? It was not the effort of one. It was not the effort of some. It was the effort of all. Kaya pasalamat tayo na may makakapatiran tayong kasama natin, kasangga natin, kabalikat natin. Amen? Amen? Kasama natin sa pananalangin. Wow! Our attachment to the needs. Yan ang una. Access to God. Sunod, attachment to the needs. Okay? And last, the agreement we have with God. Ano yung agreement? Pansinin nga natin. Verse number 12 to 17. Tingnan nyo. 12. And when he had considered the things, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark,
where many were gathered together praying. Hello? Many gathered together what? Praying. 13, and as Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to hearken named Rhoda. And when she knew Peter's voice, she opened not the gate for gladness, but ran in and told how Peter stood before the gate. And they said unto her, Thou art mad. But she constantly affirmed that it was even so. Then said they, It is his angel. 7:16. But Peter continued knocking, and when they had opened the door and saw him, they were astonished. Verse 17. But he, becoming unto them with a hand to hold their peace, declared unto them how the Lord hath brought him out of the prison. And he said, Go, show these things unto James and to the brethren. And he departed and went into another place. Pansinin niyo po. Pansinin niyo po ang last na A. The agreement with God. Alam niyo kung panahon po ng mga pagsubok, we must learn to humble ourselves. Sa totoo lang, my personal opinion in this, our personal situation in this pandemic po, na kung saan ang aming kapatid nag-50-50 sa hospital, ay talagang sabi ko sa mga kapatid kong babae, sabi ko, let us make a promise to God. Let us make a vow. Let us make a contract. Alam ba ninyo, nung kami mag-asawa, nagkaroon ng ganitong sitwasyon sa simbahan. Paniwala kayo mga kapatid ko. We made a contract with the Lord na sabi ko, Panginoon, pag kami nakaalpas lang sa problemang ito, okay? Pag kami, Panginoon, nakaalpas lang sa problemang ito, we will make a contract with you. At ang contract po naming nagawa ng aking pamilya na kung saan doon kami nangako sa Diyos during that time of difficulty sa simbahang ito ay matatagpuan sa Psalms 37. Psalms 37 yan, our family contract with God. Nag-sign ako dyan, si Mrs. ko nag-sign dyan, 1-11-91. Biro mo, nandito sa simbahan, dyan po sa aking Bible, sinulat ko yan eh. Friday, 10 p.m. ng gabi, we're crying for that situation, mga kapatid, that we have. And we made a contract with God. And we signed that contract. Verses 3, 4, 5, 6, 7, yan po na verses. Trust in the Lord, do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Yan ang pinanghawakan na, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him. He shall bring it to pass. He shall bring forth His righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for Him. Yan po ang aming pinanghawakang kontrata sa Panginoon. Kaya mula noon hanggang ngayon, ang paglilingkod namin ay hindi kailanman nagmaliw. Agreement with God in times of difficulty. You need to make a promise. You need to make a vow. You must make that promise when all of these things passes by and all of these things are overcome. What you made a promise, what you vowed, should be fulfilled. Yan po ang dapat gawin. Tingnan niyo po ng kay Noah, tinest. Sa salvation ng kanyang tahanan, nagkaroon ng flood. Ano ang prinamis ni Noah?
nung siya po ay nakalabas na, maniwala ka mga kapatid, ang unang ginawa po, nagpasalamat. What was the promise of Noah? Una, he praised and give thanks and he offered thanksgiving gift to the Lord. Tama hindi? Sa altar yan eh. He worship will be resumed in the church. Ito din natin gawin. Praise and thanksgiving be offered. Mga members, tandaan nyo to, pagkatapos ng pandemyang ito, lahat dapat ng membro pupunta sa simbahan, mag-aalay ng pasasalamat at maghahandog. Amen. At kasama sa handog mo sarili mo, pasalamat kang hindi ka nahawaan ng COVID-19 at hindi ka na hospital. Amen. Lahat ng viewers natin, if you have the opportunity after this pandemic, you need to come worship with us. If possible. Fellowship with the brethren will be sweet and close as ever. Hello. Growing of our faith and solidify, build strongly. Yan po ang mga desire dapat natin after this pandemic, Panginoon. Praise and thanksgiving, o-offer ko sa iyo. After this pandemic, Panginoon, worship will be resumed in the church and I will be present. After this pandemic, Panginoon, ang fellowship ko sa mga kapwa ko mananampalataya sa simbahan will be sweet as ever. Lord, after this pandemic, we grow. The growing of our faith are solidify and build strongly. Yan po kailangan nating ipangako sa Panginoon. Amen ba, mga members of this church? Dapat during this pandemic, makipagkontrata ka sa Diyos at sabihin mo, Panginoon, kung makalampas lang ako, makalampas lang kami, makalampas buong pamilya ko, at walang nahawaan sa amin, walang nagkasakit sa amin, Panginoon, ito po ang aming gagawin. Himukin ko ang buong pamilya ko, kami ay magpunta sa simbahan. Dahil napakabuti niyo sa amin, hindi mo kami pinahawaan sa sakit. Amen? Make a vow, make a promise. Hindi ko makalimutan yung isang kwento. Mayroong mag-ama. Sila po'y nagpalaot at nangisda sa dagat. Inabot po sila ng bagyo. Nung doon po sa dagat, nagbabagyo mga kapatid at malunod-lunod ang kanilang bangka, ay talagang nagsigaw ang tatay. O Diyos! Pag kami ng aking anak ay iyong iligtas, magsisindi ako ng kandila kasing laki ng puste at magpasalamat sa iyo. Yun ang sabi ng tatay. Maniwala kayo mga kapatid, sa madalit sabi, hindi po sila nalunod. Naligtas po sila. Nakabalik sila sa dalampasigan at buhay pa. Dumating ang araw. Sunod na araw, wala nang bagyo. Pangalawang araw, pangatlong araw, pang-apat na araw, hanggang 1 linggo na. Binabantayan ng anak. Hello? Binabantayan ng anak. Unang araw siguro hindi pa gagawin ni tatay kasi marami pang kailangan ayusin. So inayos muna lahat. Inayos, naglinis, inayos ang lahat ng mga siraage, inayos. Tapos dumaan ang pangalawang araw, wala pa rin. Pangatlong araw, wala pa rin. 1 linggo na. Wala nang ginagawa ang tatay. Tapos, sooner, naayos na rin yung bangka at ang net naayos na lahat. Preparing na sila'y magpalaot uli. Sabi ng anak sa tatay niya, Tay, sana yung pinangako mo kay Lord na pag tayo nakaligtas sa bagyong ito,
magsisindi ka ng kandila kasing laki ng poste. Rinig na rinig ko yung tay, nakahawak ko sa bangka. Talagang ang lakas ng boses mo, sinisigaw mo. O Diyos! Pag nakaligtas kami dito ng anak ko, iligtas mo kami. Ganun ang tirada. Tay, saan na yun, tay? Kamot ulong tatay at sabi, anak, nagbibiro lang ako. Tingnan mo kalukuhan talaga ng mga matatanda. No? Dinala lang sa biro. Alam niyo kung ano yun mga kapatid? Kahiya-hiya sa kanyang anak. Ako'y naniniwala, hindi grinant ng Panginoon na maligtas ang tatay at anak dahil sa tatay. Ako'y naniniwala, grinant ng Diyos na maligtas po sila dahil sa pananampalataya ng anak. Because siya naniniwala na tutuhanin ng kanyang tatay ang kanyang pangako. Made a promise during this pandemic, make sure you fulfill your promise. Yun po sabi ko sa mga kapatid ko. Sabi ko sa mga kapatid ko, makipag-deal tayo kay God. Let us make a contract with the Lord. Na pag ang ating kapatid ay pinalampas ng Diyos at siya'y hindi kukunin, our family, bawat isa sa atin, o naglilingkod naman na tayo sa Panginoon. Then sila din, sooner, we will be united together at ang ating kapatid at ang kanyang asawa maging united na tayo sa pag-Facebook, prayer in the Facebook, mga kapatid, conference. Kaya pag nangyari yan, hihimukin ko ang bawat isa sa atin. Ako, pinangako ko sa Diyos na pag ang aking kapatid, igagrant niya ang aking dalangin, lalo ko pang pag-igihin. Sabi ko nga, ang pandemic na ito ay hindi na ito bago sa akin. Ha? Ang pandemic na ito ay magiging testimony ko na. Dadalhin ko na ito sa pangangaral ko saan man ako mangangaral. And when I make a promise to the Lord, I want to make sure that I will keep it and fulfill it the rest of my life. Seryoso ako sa panalangin ko. Hindi ako nagbibiro. Bakit po? Because yun naman talaga. Sabi ng Galatians chapter 6, 7, 8, and 9, ang sabi niya ito. Galatians chapter 6, 6, 7, be not deceived. God is not mocked. Huwag mong lulukuhin ang Diyos. Amen? Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ano man ang iyong itinanim, nangako ka, nagtanim na ng pangako, tuparin mo ang pangako mo. Bakit? For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Mga kapatid ko sa pananampalataya, members of this church, God is not mocked. Let us be connected to one another. Let us be continually communicated with God. Let us make an agreement and let us fulfill. Ako talaga, itong pandemyang ito, mga kapatid ko, ang laking itinuro nito sa akin. Aywan ko sa inyo. Habang nararanasan tong lockdown natin to, habang nandito pa yung pandemyang ito, aywan ko kung mayroon kayong natutuhan. Isa ta natutuhan ko, anuman ang yaman mo dito sa lupa, wala lahat yan. Ano man ang material mo dito sa lupa, wala. Di mo rin mapakinabangan magamit.
Kaya habang may panahon pang magagamit, gamitin na para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hello? Habang may oportunidad pa, let us do good unto the household of faith. Yun lang po yan eh. Bakit? We can come into this world, we carry nothing. We can carry nothing out too. So anong sinasabi ko? May isang buhay lang tayo. At ang buhay na yan ay atin pong gamitin sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? We are God's frontliners today. In this pandemic, we are, all Christians are. Kasali ka dyan. Kasali ako dyan. Let us do our part. Anong unang A? Our access with God must be consistent. Number 2, A. Our attachment with God must be continual. And last, our agreement with God must be done. Have you made an agreement? Bow your head, close your eyes. Let us make our agreement with the Lord. Join with me in prayer as members and viewers. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe niyo. Kayo ang Diyos na patuloy umiingat sa amin at nagkakalinga. Lord, we make a commitment. We make an agreement with you. Na Lord, pag kami pinalampas mo at ang aming mga mahal sa buhay, makaalpas sa mga pandemyang ito, sa coronavirus na ito, unang gagawin namin, Panginoon, ay magpapasalamat kami at mag-aalay sa inyo ng aming mga buhay. Pangalawa, aming gagawin, Panginoon, we will come to worship you in the church. Offering our thanksgiving and Lord, fulfilling na hindi na namin pababayaan, hindi namin ininiglect ang pagsasamba namin sa inyo. At Panginoon, nangangako kami na ang relasyon namin at pag-ibig namin sa inyo, kasama na ng aming pamilya, ay hindi po magkukulang sa isa't isa. Panginoong Diyos, patuloy kong hiniling na kayo magpala sa aming mga pangakong ito. Pwede kaming mangako na Panginoon kung may patawad po, kung may kakulangan kami sa aming pananalapi, sa aming pag-o-offering, sa aming paghahandog. Patawad, Panginoon. At kung ibabalik mo muli ang aming mga trabaho, ang aming pagkikitaan, hindi kami magkukulang na ibalik ang sa inyo at ang para sa inyo. We'll be honest, we will be faithful in our givings, in supporting the work, in supporting the ministry. Dahil marami pang tao ang kailangang maligtas at kailangang madala sa inyo. Bless all of the viewers. I pray for your care again and for your protection and preservation for all of us. Ito po yung aking dalangin in Jesus' name, and all the people say, Amen and Amen. Ang announcement natin bukas, live streaming uli. Ha? Kung kayo man ay pupunta, minimal lang, isa lang talaga, siguraduhin kumpleto. Okay? Hindi tayo marami. Okay? And please, make sure na mayroon kayong pass. Dahil hindi po pwede na kayo ay makaalpas pag wala kayong pass. Okay? So please note that. Ayaw nating lumapastangan, and we will maintain our distancing sa loob ng simbahan.
Kinitingnan ko yung mga upuan, we can accommodate kahit na 30. Pero hindi ko muna gustong 30. Kung 10 lang, 11, 12, kahit na 15 katao, siguro lahat-lahat na pwede. So please note dyan, at ang gugustuhin ko lang, if possible, yung mga hindi mahirapan, yung dito lang sa Little Baguio o malapit lang muna. Ngayon, kung kayo naman medyo malayo-layo, you can pass, pwede naman. Pero isa-isa lang. Salamat po. God bless you all. Ingat kayo. Salamat. And see you tomorrow for our live preaching again. Take the message and keep it to your heart. Let this be your faithfulness, dedication to the Lord. Amen? Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. God bless you all. At salamat sa Diyos sa Kanyang protection sa atin. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Thank you.